Hello Karawalas, mabuhay! This is Gaisal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisal Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Pag-usapan natin ngayon guys yung naganap na The Miss Philippines. Di ba? Ng bonggang-bongga. The Miss Philippines 2023. Excited na ba kayo? Excited na ba kayo? Kinakain ko yung sarili ko. Ay, ano ba yun? Kinakain ko yung salita ko. Excited na ba kayo sa mangyayaring The Miss Philippines 2023? Excited na ba kayo kung sino ang mapupunta sa Miss Supranational 2024 at kung saan-saan pa sa Miss Asia Pacific International 2024 I mean. So, lahat na ba kayo excited sa mga nagaganap? Kasi naglalabasan na yung mga contestant natin dito sa The Miss Philippines ng bonggang-bongga. Kahit na wala po itong swimsuit competition, kahit pwede ang women's nakasal na or may anak na, diba? Parang Miss Universe lang eksena ng The Miss Philippines. Maganda lang dito sa The Miss Philippines, syempre sino-showcase nito yung Philippine culture, Philippine festival, mga ganun kasi yung pinapalabas nila. At saka may counterpart din ito na Mr. Pilipinas Worldwide, na ganun din. Pwede rin yung may asawa, pwede din yung may anak, pwede din bakla siguro, pwede din bisexual, I think. Palagay ko naman, di ba? Inclusive naman yung Mr. International Worldwide. Ano ba? Mr. Philippines Worldwide. Ano pa sinasabi ko? Mr. Philippines Worldwide. Ganun din sa The Miss Philippines. Excited na ako kasi, of course, nandito si Miss Chantal Smith ng bonggang-bongga. At talagang, matagal ko nang alam na actually na sasali siya kasi ng bonggang-bongga talaga dito sa The Miss Philippines. Kasi lagi siyang pumupunta sa lahat ng mga pageant, national pageant, kung ano-ano mga event. Basta about pageantry, lagi talaga siyang pumupunta. Talagang present talaga niyang lola mo. Kasi nga, obviously na love talaga ni Miss Chantal Smith ang pageantry. Ang iniisip ko nga dati, sasali talaga siya sa Miss Universe agad-agad. Pero ang bata pa niya. Tapos nasa law school siya ngayon ng bonggang-bongga. Talagang siguro hindi pa siya ready for Miss Universe. Pero I know na talaga yun yung pangarap niya, ang Miss Universe competition. 21 years old pa naman siya. Marami pang taon ang hihikayatin natin siya na sumali sa Miss Universe, pero dito muna siya sa The Miss Philippines para makagain ng experience. O diba? I'm so excited talaga na nandito na siya, nagpakita na siya, nagparamdam na siya, at obviously naman na si Miss Chantal Smith ang front runner dito sa kompetisyon ng bonggang-bongga. Kasi sino pa ba? I think si Joanna Rabi yung medyo bonggang-bongga niya na makalaban ng pasabog dito sa competition. Pero yung may mga audition din ng mga bagong salta sa national pageant. So tingnan natin yung capability. Kasi si Miss Chantal Smith, bago din siya sa Miss Universe Philippines, pero umabot siya ng top 10 at saka crown worthy din siya. At talagang nanghihinayang ngayong tao kasi hanggang top 10 lang siya. Pero nandito na siya sa The Miss Philippines. Sino-showcase ang culture festival ng Pilipinas. Abangan natin yan ng bonggang-bongga sa kanya. I think siya ang makakakuha ng supranational. At syempre, diba, model-modelan pa naman yung hinahanap ng supranational ngayon. Hindi naman masyadong kailangan ng bonggang-bongga communication skills. Model-modelan talaga at pasok talaga sa banga si Chantal Elise Smith. I'm so excited kasi malakas kasi yung pambato natin. Once na manalo si Chantal, to be honest, when it comes sa communication skills, sa preparation, sa pasarela, eksena, malakas talaga si Chantal. Talagang alam mo na kakabog siya international. Alam mong kakabog siya kahit anumang eksena, modeling man yan, whatsoever, kakabog talaga siya. At bukod doon, bukod sa kakabog, bata. Fresh. So, yung pinapangarap kong Miss Universe muna kay Chantal, doon muna tayo sa makakuha siya ng experience sa ibang international pageant. I'm so excited sa mangyayari talaga, grabe.
Hindi ako na, to be honest, hindi talaga ako na-surprise na nandito siya, pero excited na ako nung nalaman ko na, andito na, nagbigay na siya ng application form. So, wala akong nakikitang, parang nakikita ko na na Grand Slam, mapupunta talaga sa kanya yung mga corona na hindi pwedeng wala siyang corona. Ganon! Yung iniisip ko, hindi pwede na walang corona dito si Chantal Smith sa The Miss Philippines. Pero doon, syempre, naloloka din ako sa walang swimsuit competition. Naloloka din ako na pwede yung nanay at saka may anak. Wala din naman tayong magagawa. Tingnan natin yung format ng pageant. Huwag muna natin i-judge kung ano mismo yung pageant kasi hindi pa natin napapanood, hindi pa natin nakikita kung anong eksena. Doon muna tayo sa part na, sige, panoorin muna natin. Malay mo may maganda silang i-offer ang Empire Philippines. Malay mo may magaganda silang segment na ipapalit doon sa swimsuit competition na inaabangan ng mga kalalakihan. Charot lang. Diba? Wag muna nating i-judge habang wala. At sana maganda yung production. Unlike doon sa Miss Universe, I know naman maganda naman yung production quality din naman. Yun nga lang gusto ko ng level up pa na production. I'm so excited kasi sabay itong lalaki at saka babae na The Miss Philippines. Dapat The Mr. Philippines na lang, no? Mr. Pilipinas Worldwide kasi yung title ng lalaki. Parehas lang naman maka sa Empire. So, yun. I'm so excited sa magaganap na bardagulan dito sa October ng mga kandidata dito sa The Miss Philippines at kung ano ba talaga ang i-offer nila at kung ano ang eksena nila dito sa bagong national pageant. Kakabog na ba ito? One of the best national pageant nga bang magaganap ng The Miss Philippines? Kakabog ba ito sa Binibini or second? Obviously naman na first talaga nating pageant dito sa sa Pilipinas, ay Miss Universe Philippines, tapos Binibining Pilipinas, tapos itong Miss Philippines Earth, tapos ang nakakalokang Miss World Philippines. Siyempre nandiyan ang Miss Grand Philippines, mga ganyan. Pero may at mutya ng Pilipinas, of course, hindi yan pakakabog. Pero ngayong may The Miss Philippines, nasaan ba siyang level? Nasaan ba siyang level ngayon sa competition? O, diba? At may mga sasali na mga contestant na mga bonggang-bongga din. So, tingnan natin. Kasi naka-base kasi yun sa quality ng mga girls. Obviously naman yung mutya ng Pilipinas ay mga anong tawag doon? Yung pageant na mutya ng Pilipinas, Miss Grand Philippines, ayun yung mga stepping stone nila para pumasok doon sa mas mataas na pageants, which is the Miss Universe Philippines or Binibining Pilipinas. So, tingnan natin kung saan aabot ang The Miss Philippines. I'm so excited. Maraming salamat sa pag-subscribe din sa akin. At syempre, thank you so much sa mga bago kong subscribers, sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe. Please lang. Diba? Maraming salamat at abangan ninyo lagi ang aking live every evening. Anumang oras yan, alas 9 or alas 10. At syempre, may mga upload ako ng mga vlogs, ng mga 8-minute vlogs, 10-minute vlogs, ayun. At abangan ninyo ang aking first prediction, ilalabas ko na bukas. Maraming salamat guys. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli. Paalam!